Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So, ang dami nagpapasa sa akin netong video na to. Ang dami. Mga tatlo. May tatlo nagpasa sa akin nito. Ang sinabi, hintayin ko daw ng 1 taon. Tapos yung isa naman, kahit ipang 2:00 ko daw ng hapon. Pero may kinalaman ito sa supernatural kaya gagawin kong gabi. Ito yung prediction ni Rudy Baldwin sa Rated Corina. Bago natin pakinggan to, no? Alam naman natin may kontrobersiya ng may kontrobersiya na nakakabit kay Ma'am Rudy Baldwin. 'Di ba? Natulfo na ito si Ma'am Rudy Baldwin 'Di ba? Yun nga, sabi nga do sa Tulfo, merong mga prediction siya na sablay, katulad do sa ano daw ng bata, kasarian ng bata na ipanganganak na hindi naman yun yung gender. 'Di ba? Tapos ano pa ba yung mga kontrobersiya niyan? Yung may dinimanda yan na friend ko yung may FB page siya na mga peking vision ni Rudy Baldwin sa FB. Na-dismiss yun yung demanda na yun. Kasi nga, parang in-expose niya si Rudy Baldwin. Then, si Sian Gasa din. May mga videos ako dyan, may mga re-uploads ako dyan. Ang nangyayari daw, di umano, partner silang dalawa ni Apple Pagyo. Kung kilala nyo si Ma'am Apple Pagyo, yun yung nagbebenta ng mga charm. Parang tandem sila Na pagka halimbawa, hinulaan daw di umano ni Rudy Baldwin, biglang magre-refer siya na bumili ka ng amulet na ganito kay Apple Pagyo. Si Apple Pagyo naman bebentahan siya ng Na nagtataka ako, si Ma'am Apple Pagyo, hindi na avoid yung pagkamatay ng anak niya. Dahil nagbebenta siya kung makikilala niyo nakakaawa din naman si Ma'am Apple Pagyo, namatay yung anak niya Yung dahil sa undiagnosed diabetes yata. Tama, kung maano mo yung instead nga kay Rudy Baldwin kay Sir J. Costura siya nagpahula 'Di ba? Ito si Ma'am Apple Pagyo. Nagbebenta ito ng mga pampaswerte, mga 'di ba? Nagtataka naman ako dahil sa pagbebenta niya ng mga ganon. Yan na sinapit nung anak niya. Ironic, 'di ba? Kung aanuhin mo yung mga nagtuturo ito ng kung paano magpaswerte sa bahay. Nagbebenta ng mga ito yung bago ka umalis ng bahay, gawin mo ito, naglagay ng pera sa sapatos. 'Di ba? Yung mga ritual na 'yan. 'Di ba? Na nakakapagtaka bakit yung anak niya hindi niya na-avoid na ganun ang mangyari. Anyway, dito tayo kay Rudy Baldwin. Tsaka bakit iniwan niya si Rudy Baldwin? So ito na yung video, yung prediction. Ang matindi, isang kilalang personalidad, mamamatay. Kaguluhan, sisiglab din daw sa iba't ibang lugar. At bagong karamdaman at virus na dala umano ng hangin. Kakain daw ng laman ng tao. Nakakatakot. Pero ilan lang yan sa mga Kailan ba in-upload to? Kasi nag-viral sa China yung Nag-viral sa China yung may sakit daw na pinabulaanan naman. Nauna pa nga yata si Linyo na mag-predict nun 'Di ba? Kaya I don't think na ito, yung masyadong generic, yung may sinabi pa na may sikat daw na mamamatay. Ano ba yung sinabi? Na kung hindi mo naman papangalanan yan, naman yan, masyado namang malayo sa katotohanan yun. din daw sa iba't ibang lugar. At bagong karamdaman at virus na dala umano ng hangin. Kakain daw ng laman ng tao. Nakakatakot. Pero ilan lang yan sa mga nakitang bisyon. Nakakaharapin daw ng Pilipino at ng buong mundo ngayong bagong taon. Walang takot at preno na iisa-isahin sa atin
ng kilalang psychic na si Rudy Baldwin. Kayo na ang humusga sa kanyang prediksyon. O, binigyan tayo ng permisong humusga tayo, ha? Di ba? Sa 2025. Sa pagbubukas ng bawat taon, nakaantabay na ang lahat sa mga prediksyon. Marami ang sumasangguni sa mga psychic o mga taong may Pupunta ako dyan sa Quiapo. Nag-usap na kaming dalawa ni Nag-usap na kaming dalawa ni Pinoy Soldier. Magbo-vlog kami dyan sa Quiapo. Di ba? Gusto niyo mag-sponsor? Joke lang, ha? Kasi may gastos din yung pagpapahula dyan, eh. ay pinaniniwala ang kakayahang makakita ng hinaharap na makapagsasabi kung ano ang magbibigay ng Ang kulit swerte. na ito, eh. Si Chua yan, di ba? Yan yung nagsasabi na magiging maswerte daw yung 2020. Nag-lockdown. At ano ang makapapanangga ng malas. Sa Pilipinas, ang kilalang visionary na si Rudy Baldwin, sinasabing Pinoy Nostradamus. Ang tanungan ng marami dahil Panis si Jay Costura dyan. marami din daw sa mga prediksyon niya ay nagkakatotoo. Dapat kung totoo yon, lahat. Ba't marami sa prediction niya nagkakatotoo? Dapat lahat. Kasi ito when you say vision kasi, vision, di ba lagi niyang tinatanggi, hindi naman panghuhula ang ginagawa ko. Silang dalawa ni Jay Costura ganyan, eh. Ayaw nila, dinidistance nila yung sarili nila sa word na hula. Kasi nga naman pag hula, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. So para ma-build yung credibility nila, gagamit sila ng word na vision. Kaya lang mga kababayan ko, when you say vision kasi, talagang mangyayari yon. Kasi nakita mo yun, eh. Di ba? Yun ang pagkakaiba ng vision sa Pag sinabi mong vision, mangyayari tayo sa ayaw at sa gusto mo, mangyayari yon. Kaya nga, contradicting minsan na vision niya, tapos pinag-iingat niya tayo. Di ba? Kabulshitan yun kapag nag-vision ng isang manghuhula, tapos pinag-iingat tayo. Walang sense. Kasi nga, vision, nakita mo na yun, eh. Kailangan mangyari talaga yun dahil na-vision mo. Tapos sasabihin mo, mag-iingat kayo. Ano ba? Nakausap ng Rated Corina si Rudy noong 2021. Matatandaang lumutang ang kanyang pangalan sa social media noong kasagsagan ng pandemya, kung saan pinopost niya ang kanyang mga Ano yung mga vision niya nun? vision o mga nakikita niyang pangyayari sa hinaharap. Halos lahat daw ng kanyang mga naging pangitain na kanyang ipinost sa kanyang Hindi. Kailangan lahat. Hindi pwedeng halos lahat. Pag halos kasi almost, eh. 'Di ba? So ibig sabihin may margin of error pa rin siya. 'Di ba? Ano nga daw 'yan, eh. Kung panoorin niyo yung sa Tulfo, may nagsalita doon na niya, na parang dati niya ba manager, in-expose yung ibang secrets niya doon. page ay nangyari. Ilan lamang dito ay ang lindol sa Davao. Ang pagpanaw ng Tama. Isang kilalang artista sa Pilipinas at sikat na sikat, ito ay biglang mamamatay ng di inaasahan na siyang ikakalungkot. Taon-taon may lumalabas sa prediction na ganito, eh. 'Di ba? Sino naman ay iuugnay nito? ikang aktor na si Eddie Garcia. Di ba? Masyado, ito yung sinabi mo, tapos nung nangyari, dinikit mo na kay Eddie Garcia. Ang pagpanaw Masyadong generic to, eh. Ito nagiging problem, di ba? Magpipredict ka ng ganyan, di ba? Magpipredict ka ng ganyan, tapos, pag hindi yan tumama, makakalimutan mo na yan, eh. Kung tsatsagain nyo, kumuha tayo na random na hula ni Rudy Baldwin sa past, no? Wala, tinatama daw. Sige, doon sa, sa prediction niya sa 2024, tingnan natin. Rudy Baldwin
2024. Tingnan natin. Yung 2024. Ito. Kaya lang, 1 hour to eh. Pero may shortcut ba ito? Ay, ito. Sa One Balita. So, ito ay 1 year ago na 1 year ago siyang nalathala. Twin. Dahil ang mga yan, nahulaan o nakita niya na bago pa man nangyari. At para ngayong taon ng 2024, heto't may bago siyang nakikita. Ang 2024, massive siya, worst for worst. Pagdating sa mga accident, crime, Wala namang taon na hindi nawawala yung accident eh. natin yung nangyayari sa 2023, right? Kung ikumpara mo siya sa 2024, mas malala. Kumbaga, hindi man naranasan man ng ibang bansa ang tsunami, tayo makaranas na ngayong taon. Nagkaroon ng tsunami sa atin. Makaranas daw tayong tsunami ngayon eh. Hindi nangyari, di ba? Pero dahil hindi nangyari, nakalimutan nyo na yon. Makakalimutan nyo yun. Kumbaga, ito na yung pinaka-worst and massive event in history. Pinag-iingat din ni Rudy Asan na yung tsunami? Nangyari yung tsunami 2024. Tapos ang 2024, walang tsunami. Siyempre, hindi nyo matatandaan yun kasi hindi nga nangyari. Pero pag may malapit dun sa sinabi niya, di ba? ang mga kabataan. May nakikita raw kasi siyang mangyayari na malaking patayan sa isang party na ang sangkot ay mga magkakaibigan. Pero ang good news, magiging maganda raw ang 2024 sa takbo Asan na yon yung party na magkakaroon ng patayan? Meron ba nangyari? Baka hindi lang ako aware ah. May nangyari ba nun? Isang party? Meron sigurong nangyari kasi yung masyadong generic yun eh. 'Di ba? May nangyayari naman talagang gano'n na patayan sa I don't know, biglang nagsasalita siya ng random pero wala naman ibalitang gano'n. Meron ba? Baka hindi lang ako aware ha noong 2024. ng pera at paglago ng ekonomiya ng bansa. Blessing din daw ito para sa mga may business at balak magnegosyo. Pero samahan pa rin daw dapat ng sipag. May payo naman si Rudy sa publiko. Sumunod sa mga otoridad, lalo kung may nangyaring kalamidad. Gaya na lang ng mga bagyong tumama sa Visayas at Mindanao nito lang. At di raw malabong maulit yan. Malamang! Ano ba? Binabagyo naman tayo taon-taon. Ano yung utos ng nakakataas sundin yun? Or else, huwag na kayo mag-antay. Kasi kung nakaraan, yung baha ay lumampas sa bahay, 2024, di mo na makita ang bahay. There's a one place around Visayas and Mindanao na talagang di mo mabilang yung mga nawawala. 5 bagyo. Sunod-sunod po yun. Masyado generic naman nun. Kilala na si Rudy Baldwin sa umano'y kakayahan niyang ito na makita ang mga pangyayari sa hinaharap at aminado rin siyang hindi lahat ay naniniwala sa kanya. Kung siya raw ang tatanungin, gusto niya nang mawala ang kakayahang ito dahil sa bigat ng dinadalang Come on! Diyan ka kumikita, ayaw mong magkaroon ng ganyan? That is bullshit. pangtain araw-araw. Yung mga tao naman na mabash, sarili nilang opinion yun. And I do respect. No, hindi, sir. Ay, ma'am, hindi opinion kasi yun eh. Opinion ba na hindi nangyari yung tsunami na sinabi mo? Fuck yun. Hindi opinion yun. Talagang hindi nangyari. Ito ha, sana naiintindihan nyo, yung mga nagkikriticize or yung mga nagde-debunk, kadalasan ang pambara ng mga dinidebunk, opinion nyo yan eh. No, dapat naiintindihan nyo ang difference ng opinion sa hindi. 'Di ba? Kapag sinabi mong opinion kasi, para sa iyo lang 'yon. Let's say halimbawa, ano ba yung mga opinion na bagay? Wala namang mali sa opinion talaga eh. 'Di ba? Para sa akin, ano ba yung mga para sa akin? Alam mo si Ma'am Rudy Baldwin, hindi bagay sa kanya yung magsuot ng salamin. Nagmumukha siya matanda para sa akin. Para sa akin 'yon, paningin ko 'yun eh. 'Di ba? Pero kapag sinabi mong ano yung kabaliktaran ng opinion? Ito yung tukoy na tukoy eh. Kapag sinabi kong facts ang sasabihin ko, yung totoo, ano ba yung mga totoo na hindi nyo ko pwedeng kontrahin? Kasi sa opinion ko, pwede nyo akong kontrahin eh. Ay, hindi, nagmukhang bata nga si Ma'am Rudy, mali yung sinasabi mo, bungo. Nagmukhang bata nga si Rudy Baldwin eh. Nung nagsalamin siya eh. Pero pag sinabi ko hindi opinion, pag yung facts,
ang suot ni Rudy Baldwin ay itim. Tututulan niyo ako? Hindi niyo ako pwedeng kontrahin dahil yun ang totoo. Kapag sinabi ko na hindi nagkatotoo na nagkaroon ng tsunami sa Pilipinas ng 2024, opinion ko ba yon? No! Truth yun. Di ba? General truth yun na hindi naman talaga nagkaroon ng tsunami sa Pilipinas. Magkaiba ang opinion sa dinideklara ko yung general truth. Objective truth. Na tinatawag, when you say objective, yun talaga yun. Wala kayong magagawa. Sumablay ba siya doon sa tsunami? Objective yun. Sumablay talaga siya. Walang tsunaming nangyari sa Pilipinas. Nagigets nyo? Hindi opinion yun. Palaging ano yan eh. Palaging yan na lang yung pang ano. Hindi, opinion mo yan. No! Kapag sinabi kong peke ang video, base do sa 100% na evidence na nakita natin peke, may saksi na nagsabi na peke yung video, nandoon siya habang ginagawa yung video, objective na yon, hindi na opinion yon. Di ba? Magkaiba ang opinion, lagi niyong tatandaan, magkaiba ang opinion sa objective. I'm not asking them na to believe me. What I'm asking them is mag-pray na lang po sila. Totoo man o hindi? No! Ibig ko sabihin, anong magagawa ng prayers namin? Kung, let's say, totoo nga yung vision mo. Di ba? Hindi ko natututulan. Malay mo totoo. When you say vision, tinakda na ng Diyos yun eh. Ba't pa ako magpipray na para baguhin yun? Ano yung mas marunong pa ako sa Diyos? Tinakda na ng Diyos ang vision. Hindi mo na maaano yan. Di ba? Ngayon, doon sa 2024 na hula na yan, wala naman remarkable na sinabi si Rudy Baldwin dyan eh. Yung tsunami lang. The rest, puro generic na. May bagyong papasok. Kailan ba na walang bagyong pumasok sa isang taon sa atin? Ano ba? Di ba? Ang mga pangitain ni Rudy. Yung may party daw na may patayan. Ilan ang nagkaroon ng party sa Pilipinas na may patayan? Mamomonitor nyo ba lahat? Baka mamay isa lang dun ang tumama. Idikit nyo na agad kay Rudy Baldwin eh. 'Di ba? Kahit nga ako, 'di ba, ang example ko dito, kahit ako kaya kong gumawa ng prediction eh. Basta hindi ko lang sasabihin yung date. Sasabihin ko dito, sa Manila may masusunog na building. Mangyayari at mangyayari yan. At pag nangyari yan, maaalala nyo ako. Yan yung hinulaan ni Bungo. Kasi nga, mangyayari at mangyayari naman talaga yun. Kaya nga tayo merong may bumbero nga tayo, di ba? May Bureau of Fire nga tayo. So, ibig sabihin, yung nagtatag ng Bureau of Fire, may third eye yun. Nostradamus din yung dahil na-predict niya na may masusunog. Hindi. Part kasi ng natin yun, ng living natin yan na pwedeng may mangyari eh. Kaya nga meron tayong mga ospital. May pulis tayo. Hindi naman dahil may psychic vision yung mga nagtatag na mga yan, alam talaga natin na may mangyayaring ganyan, may pag-asa. May feebox tayo. 'Di ba? Mga psychic ba yung noon? Nagtatag nung mga yon, nung mga ahensya na yon? Hindi naman, 'di ba? Kasi alam natin na magkakaroon tayo ng problema sa mga ganyan, kaya tinatag yon. May tayo, may Air Force tayo, may sundalo, kasi may risk din naman sa peace and order ng bansa eh. 'Di ba? Hindi dahil nahulaan na natin na may mangyayaring ganon. Anyway, pagpatuloy natin itong Kasi minsan nadadaan tayo sa mga generic katulad nito, no? Sobrang generic nito. May kilalang artista sa Pilipinas at sikat. Ito ay biglang mamamatay ng di inaasahan na siyang ikalulungkot sobra ng lahat. So kung nangyari yan, maaalala nyo, kung hindi nangyari yan, maaalala nyo pa ba yan? Hindi nyo na maaalala yan. Hindi nyo naman minomonitor si Rudy Baldwin araw-araw eh. Yung tsunami nga, walang nakaalam na sumablay siya dun eh. May nakaalam ba nun? Kung hindi na pa natin babalikan yung mga dating hinulaan niya. Pero I'm so sure kung nagkaroon ng tsunami kahit sa Manila Bay lang, yung mild lang, maaalala niyo si Rudy Baldwin. O yung sinabi ni Rudy Baldwin ah. Di ba, men? Kasi dito sa mga hula na to, wala namang specifics to eh. Lahat ito, pwede mong sabihin ito lahat ng makakatakas ka kapag sumablay ka.
Kasi hindi naman matandain ng tao eh. Now ng batikang aktor na si Eddie Garcia, ang Wala pagkamatay namang ng pangalan na basketball legend na si Kobe Bryant at ang anak na si Kiana, at ang pagputok ng Tama, pasok si Kobe Bryant dun sa hula na yon, hindi lang si Eddie Garcia. Kang Taal noong 2019. Vision ko, ang Taal ay tama ha? At ang pagputok ng Bulkang Taal noong 2019. Tama ha? Vision ko, ang Taal ay bumuga ng lava. Mas malala ang pag-eruption niya kesa nakaraan. Malakas na lindol ang maramdaman ng kahoy. Masyadong generic ito. Kung ito ay pasok sa dapat date. Magbigay ka ng date kasi let's say sige, pagbibigyan natin na totoo nga naman na hulaan niya. Anong sense nito kung hindi mo sasabihin yung date? Wala rin. 'Di ba? At nung taon na 'yan, may nagmo-monitor na talaga sa sa mga bulkan natin. Mas accurate pa 'yon kaysa sa'yo. Buti nga yung Feebox, nagkamali ako niya dati kung Pag-asa ang sabi ko. Weather palang Pag-asa. Kinorek ako ni Ma'am Always Lay. isa Feebox, 'di ba? Sila nga malalaman nila kung anytime mag-i-erupt na eh. Hindi man nila mahulaan kung kailan talaga siya puputok. Pero nakikita na nila yung signs eh. Kung bubuga na yung Taal na yan. Mas reliable pa yung kaysa kay Rudy Baldwin. Hindi katulad ni Rudy Baldwin. Halimbawa ngayon, nakikita ko puputok ang Taal. Hindi naman natin alam kung kailan. 'Di ba? Malalaman man natin kung puputok, sasabihin na naman ng Feebox 'yon. Pinapag-evacuate na nga ng Feebox pagka malala na yung tremors eh. Tapos ang bibigyan nyo ng credit si Rudy Baldwin? Dahil yan na yung nahulaan ni Rudy Baldwin. Ano ba? Hindi niya nga mabigay kung anong exact petsa niyan eh. Madagdagan. Pero At ngayon, muli kaming nagkaroon ng pagkakataong magkwentuhan. Binalikan ni Rudy ang mga prediksyong una niyang sinabi sa aming programa, na lahat pawang mga nagkatotoo. Getting natin. Saka na. ilan? Ang Ilan? tagal na nating hindi nagkita. Ilang taon na ba yun? Mag-apat na taon na tayo hindi 4 na nagkikita. taon. Marami ka ng bisyon na nagkatotoo. Yes po. Kung naalala mo nung last time nating episode, sinabi ko sa iyo lahat ng mga prediction ko. Isa doon ang sasakyang pangdagat na lumubog. Masyadong generic yan. Anytime pwede. Kaya nga na-establish yung natin eh. Yung Coast Guard natin eh. Tsaka yung mga rescue natin eh. 'Di ba? Kaya nga actually yung mismong tawag dito. Mismong barko nga may lifeboat yun eh. So ibig sabihin na predict na nila lulubog yung barko nila. 'Di ba? Hindi naman Hindi naman kata-kata to na masabi mong Ang problem kasi diyan sa totoong prediction, pag hindi na nagkatotoo yan, makakalimutan nyo na yan. 'Di ba? Ang laging napapansin nyo, laging natatandaan yung mga nangyayari, yung mga nagkatotoo. Pero yung mga hindi nagkatotoo, iniiwan na. Ang tinutukoy niya ay ang lumubog na barkong Livestock 1 kung saan 6,000 mga hayop at 43 crew ang nakasakay. 2 lang sa mga lulan nito ang nakaligtas Naghanap kahit sa ibang bansa, naghanap basta magkatotoo. na pawang mga Pinoy habang hindi na natagpuan pa ang iba. Ang pangalawang prediction ko tungkol ito sa isang singer. Nag-a-acting ito sa pelikula at mahilig ito magsuot ng sombrero. Si Mr. April Buerino at siya talaga ang tinutukoy ko. Hindi! Sinabi mo na yan nung patay na si April Boy eh. November 29, 2022. Kailan yon? 2021 mo siya nakausap, di ba? Bakit 2022 pa nangyari yan? Yung may sombrero, siya talaga nakita ko. Bigla mo nang pinangalanan nung namatay. Yung mismong hula mo nun ang ipakita mo. Hindi yung Tuluyan na ngang namaalam ang singer sa sakit na chronic kidney disease. Talaga yung staff mo. Sinabi rin niya yung sa original na na or pwede ganito nangyari
na may sombrero sinasabi mo, eh, lingid na sa karaan, na sugod na sa hospital yan si April Boy Regino eh. Nabalita din niya noon eh, nabulag na nga yan eh. 'Di ba? Dahil sa kakabir niya daw. Ako nga, alam ko yun eh, na may problem siya eh. Now, kung nangyari na namatay siya doon sa ganung pagkakataon, hindi naman nakatakataka yun. Na may mangyayari. Hindi mo nga mapangalanan nung time na yun, nung namatay, todo pangalan mo na eh. Lindol na nagkatotoong naganap matapos maramdaman ang 6.3 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Batangas at Laguna. Paano pa rin ito dumarating sa iyo? Walang certain time po ito kung kailan ito lumitaw. Basta pag lumabas na yung vision ko, kailangan ko talagang umupo. Tumingin ako sa pader, pero may hawak akong ballpen tsaka papel. Sinusulat ko siya pero hindi ako nakatingin doon sa sinusulat ko. Kasi pag pinapanood ko lang siya ng pinanood, minsan kasi 3, 4 yung vision, hindi ko siya ma-memorize. So ang ginagawa ko na lang, kung anong nakikita ko, sinusulat ko na lang talaga siya. Then pagkatapos ng vision, saka ko siya binabalikan at inaayos. Malinaw ba yung mga petsa, yung mga lugar, Pecha. yung mga personalidad na apektado? Yung lugar malinaw. Yung mukha ng tao malinaw. Pero yung petsa, depende. O sige, granting malinaw yung lugar at muka. Wala ka namang nadidescribe na sino bang dinerechahan mong pangalanan. Let's say, di ba may prediction ka doon na nakaraan na may sikat na yung artista na mamamatay. I'm so sure kung makita mo ang mukha nun, malinaw, na pangalanan mo na si Eddie Garcia yon o si Kobe Bryant yon. Eh bakit hindi mo pinangalanan nung time na yon? Diba? Eh, hindi ko naiintindihan yun minsan eh. Malinaw naman pala, hindi mo pa pangalanan kung sino. Lalo na sa mga sikat na artista nga, di ba kanina? Depende po talaga, Miss Corina. May vision na nilalabas lang lahat, pero hindi naglalagay ng petsa. Useless. Useless yun, men. Minsan nang ikinwento sa amin ni Rudy na 5 taon gulang pa lang daw siya nang matuklasan niyang mayroon siyang kakayahang makita kung ano ang mangyayari pa lang. Isa dito ang vision niya sa pagkakaaksidente ng kanyang sariling kapitbahay. Naglaro kami sa labas. So may dumaan tong lalaki. Sabi ko sa kanya, Kuya, next week, maano ka, maaksidente ka talaga. Ang bilis kasi. Talagang nasasabi niya next week. Pero pag yung mga prediction niya na never siya nag-mention ng date. Di ba? Pag yung mga importanteng prediction katulad ng mga pagsabog ng bulkan, pagkakaroon ng actually malaking tulong sana yun, men eh. Let's say halimbawa, alam mo na darating yung pinaka-deadly pinaka-deadly na bagyo. Malaking tulong yun eh. Malaman mo lang kung kailan darating yun para makapaghanda na yung tao doon sa date na yun, makapag-evacuate na sila. 'Di ba? Kaya lang never niya namang ginawa yun eh. Pati yung mga namamatay na celebrity, kitang-kita niya na hindi niya naman mapangalanan eh. Biglang sinasabi niya malinaw daw yung Kailan ba nagpangalan ng diretso yan? Sa mga namatay, sa mga na-aksidente, kailan nagpangalan ng diretso yan? Yes, minsan may siya, syempre hindi naman celebrity yung nakikita niya, hindi niya talaga kilala yon. Pero yung mga kilalang tao na hinuhulaan niya, minsan bigla niya na lang dinidikit yun pagka tapos na yung pangyayari eh. Diba? Never naman siya na malinaw pala yung mukha eh. Bakit hindi mo masabi? Diba? Sa takbo niya naman, Miss Corina, sumalpok talaga siya nung tinanggal nung dumungaw ako mukha niya. Dahil sa sunod-sunod na ang mga pangitain niyang nagkakatotoo, hindi rin daw niya naiwasan na mahusgahan at mabash ng ibang tao. Ito rin ang dahilan ni Rudy kung bakit ayaw na raw niyang pangalanan pa sa kanyang mga post ang mga taong Yun. Kasi binabash daw siya. Fallacy.
Yun nga ang paraan para hindi ka mabash eh. Sabihin mo, hindi ko nakukuha. Hindi, nakukuha nyo ba yung punto na yon? Kaya hindi na niya daw niya pinapangalan kasi nababash daw siya. Eh kung mangyayari at mangyayari naman yun eh. Nasa iyo yung yung tinatawag na na vindication pag na-vindicate ka. 'Di ba? Mabibindicate ka nun men eh. Sige. Halimbawa si Pedro, mamamatayan si Pedro ngayong taon. Kahit wag mo nang lagyan ng date. Mamamatayan si Pedro ngayong taon. Di syempre pagtatawanan ka bigla namatay si Pedro. Magkakaroon ka ng doon, ng vindication doon. Hindi ko nagigets yung or halimbawa, kung hindi mo talaga mapangalanan, di wag mo na sabihin. Di ba, ano pang use ng sinasabi? Wait, ano ba yung, unang layunin? Bakit mo binobroadcast yan? Para mapaingat mo ba yung tao? Kung para mapaingat mo yung tao, para hindi ka mabash, edi kontakin mo ng diretsyo. Hoy, mamamatay ka ngayong taon. Ba't kailangan idaan mo pa sa public? Maraming butas. 'Di ba? Maraming butas itong ginagawa ni Ma'am Rudy Baldwin. Maraming feeling ko, sorry pero feeling ko palusot eh. Na sold out kayo doon sa sinabi niya na nababash daw kaya hindi niya na daw pinapangalanan. Di diretso mo, total makakatulong ka naman. Sige, sa public, Sa public, sabihin mo, may artistang mamamatay. Tapos in private, kontakin mo. Kaya lang, hindi ko nagigets yung hindi ko nagigets yung purpose. Bakit kailangan i-broadcast mo pa yon sa public? Dahil pagkakakitaan mo ba? Di ba? Lalabas naman yung motibo mo kung ba't mo ginagawa yon. Ano naman ang reason ngayon? Bakit sinasabi mo pa sa public yon? Na wala namang kinalaman yung ibang tao doon. Para saan? Kaya yung sablay ito, kahit anong sabihin niya sablay. Kita niyang mapapahamak. Pero may mga pagkakataon naman na mine-message talaga ni Rudy ang ilang personalidad para mabigyan ng babala. Kilala Sige nga, patingin. ko lang din, kalapit lang din sa amin, although alam ko talagang mawawala na siya. So nilapitan ko siya. Sige nga, patingin nga ng message. Ko hanggang ganung araw ka na lang, pinakita ng Lord sa akin, wala na po talaga, kailangan ka na niya. Baka naman pwede mo ayusin muna kung ano yung problema mo. So, Binibentahan mo daw ng ng amulet. 'Di ba? Tingnan nga natin yung issue nito kay Tulfo. Tingnan natin Ito pala yung kanyang dating manager. Rudy Baldwin, ayan, sige na. Mas ang dami nagtatanong sa akin through PM, ano daw ba nangyari sa amin ni Rudy Baldwin. Sige, papaliwanag ko, para matapos na, bago kami mag-live ng dire-diretso, okay? Nung una ko siyang nakilala, nung unang panahon pa ng dinosaurs, hindi joke, eto na talaga, nung nakilala ko siya kasi, gusto ko kasi magpa-vision sa kanya. So nag-PM ako sa kanya. Ang sumagot yata si Ate Merlin. Tingnan natin yung matataas ang views. Iba tingin ko sa'yo, magaan ang loob ko sa'yo, sabi niya sa. Siyempre ako si Gago, sige pa rin, siyempre na-amaze ako kasi marami siyang alam na Cold reading kasi yung yun. utak ko parang nare-relax. Na mali pala, kasi yung pala lahat, nakita niya sa wall ko rin, kung ano pinupost ko, nakita rin niya. Ano pala to social media. 'Di ba? Ito yung sinasabi nung dati niyang kasama. 'Di ba? Kaya nagkakaroon siya ng idea. Yung ito, let's say, di malaman dahilan, nalaman niya talaga na mamamatay yon. So, di malaman dahilan, Bakit niya nasabi yon? Due to cold reading din naman. Let's say, kung friend niya yon, lalo na kung celebrity pa, ifa-follow niya ngayon yon na itong celebrity na to nag-undergo ng treatment. 'Di ba?
Nag-ano. Tapos, ngayon, pagka nalaman niya na nag-undergo siya ng treatment, magpaparamdam na yan na may isang celebrity ako nakita na parang hindi na magtatagal. I believe parang may napanood akong ano, 'di ba? Nabalita nung si Chris Aquino nagpapa-treatment dahil may sakit, 'di ba? I believe parang may na-broadcast siya na hindi naman totally na pinangalanan niya pero may isang sikat na artista na ito ay sa talk show na nakita kong mamamaalam. Kasi nga, lumabas yung balita na yon. Yun ngang beauty queen nga, kinapitalize niyan eh. Yung nawawala sa Batangas eh. Tamo ha? Beauty queen. Ang tagal na nito, hindi pa mangyari to. Yung beauty queen na nawawala. 'Di ba? Batangas. Dahil nga hindi malaman-laman kung nasaan yun eh. Ano? Sikat na psychic na si Rudy Baldwin. Wala siyang May minimension na vision ano. na tungkol Wala siyang minimension na name tungkol dito. Pero kilala niya itong nawawala na to. Ayan o. October 6, 2023. Ito nakita kong paulit-ulit ko na nakikita. Halos araw at gabi lagi lumalabas sa vision ko. Kaya post ko na at nasa sa inyo na kung paniniwalaan nyo man o hindi. Gaya ng madalas ko pong sinasabi na tao lamang ako at hindi ako Diyos para alam ko lahat. O so anong purpose nun? Kung ba't ka nagsasabi? Pero gusto mo kasing bigyan ng idea yung mga tao eh. Kung ano man ang pinakita sa akin, hanggang doon na lang din ang aking masasabi. May nakita ako isang babae na binaon sa lupa na walang buhay sa isang lugar na kung saan sa tapat nito ay kalapit lang ang dagat at ang tapat ng dagat ay may makita kang matataas na mga damuhan. Maraming damo, medyo mahaba ang damuhan at may nakita din akong bahay na bato pero wala akong makita na tao. May kalayuan sa syudad to dahil mahaba ang kalsada na nakita ko vision. Basically, dinidescribe niya yung Batangas eh. 'Di ba? At may madaanan kayong kahoy ng kawayan. Ang dami niya sinabi, no? Bago nyo marating ang lugar, ulitin kong paulit-ulit ito pinapakita sa akin. Kahit nasa loob ako ng simbahan, nagsimba, nakikita ko lugar ng isang babae na animoy nag-antay lang na alamin at hanapin siya hanggang dito na lang. 'Di ba? Batangas vision 'yan, men. Pero walang nangyari diyan sa hula na 'yan. Maghihintay lang daw na makita 'yan. So ibig sabihin, pag nakita ito si ate, bigla na nila idudugsong kay Rudy Baldwin. 'Di ba? Pero hindi pa 'to nangyari, 2023 pa 'to, oh. 2025 na ngayon. 'Di ba? Ito, wala naman siya binanggit na specific talaga. Wala lang, hinihintay lang na makita ito. Pag nakita ito, yan ang sinasabi ni Rudy Baldwin. 'Di ba? Anyway, hindi, nasa sa inyo pa rin yan, ano. Kung maniniwala kayo diyan, go ahead, wala naman pong problema. 'Di ba? Wala naman problema doon. Yung pagmaniwala. Pero alam nyo na, 'di ba? Sana alam niyo yung konsepto ng cold reading. Kasi the more na nagmamatch yung hula, mas ganado kayo magbayad eh. Bahala kayo. 'Di ba? Basta ako sinasabi ko lang naman yung observations ko. So yun lang naman po. Maraming salamat. Bye-bye.